Oras. Mga kapuso, nakatutok po ang buong puwersa ng GMA News and Public Affairs para iatid sa inyo ang mga pinakasariwang pangyayari ngayong Semana Santa. Nakatutok si Steve Dailisan sa pagdaksa ng mga pasahero sa Araneta Center Bus Terminal sa Quezon City. Iatid ni Susan Enriquez ang sitwasyon sa Ninoy Aquino International Airport. Nasa daungan naman sa Batangas si Joseph Boro. Sisilipin din natin ang daloy ng trapiko sa South Luzon Expressway mula kay Rafi Tima at sa North Luzon Expressway kung saan nakaantabay po sa mga sandaling ito si Jay Taruk. Iuulat naman ni Nelson Canlas ang pagdaksa ng mga turista sa Boracay. Isa na po natin, pagkahaba-haba na po ng pila sa mga istasyon ng bus. Ngayon palang Lunes Santo pa lang, sa Araneta Bus Terminal sa Quezon City, masusing ininspeksyon ng mga bus at ang mga depekto. Yung po mga may sira at may mga depekto, hindi na po pinabibiyahe. Meron din pong serbisyong totoong booth dyan sa Araneta Bus Terminal, ang GMA, sa pangunguna ng mga programang unang hirit at on-call. Sila po ay aalalay sa mga pasahero. Nakatutok po doon live si Steve Dailisan. Steve, kamusta na dyan? Naku Mike, mahabang pila sa mga ticketing booths, siksikan sa mga upuan, di lamang ng mga pasahero Mike, kundi ng mga sangkaterbang bagahe. Yan ang sitwasyon dito sa Araneta Center Bus Terminal simula pa kaninang umaga Mike hanggang sa mga oras na ito. At sa tansya nga ng pulisya Mike, aabot na sa hanggang 5,000 yung bilang ng mga kababayan natin na dumadagsa dito ngayong araw. Lahat sila Mike nagkukumahog na makauwi sa kanilang mga probinsya. Kaya naman todo rin yung sinasagawang paghihigpit ng mga otoridad, ini-inspeksyon isa-isa yung mga bus para masiguro na ligtas silang aalis dito sa terminal. Kasama mga automotive expert, inisa-isa ng LTO ang mga bus sa terminal. Gamit ang Vehicle Inspection Report, dito nila itinatala ang mga depektong napupunas sa mga bus. May gulong na pudpod, ang wiper na ito ng panginahin na hulog na ang tangkay. Ang mga maliliit na bagay gaya nito, hindi raw dapat ipagwalang bahala. Importante talaga yon, lalo na ngayon, hindi natin alam yung mga nangyayari. Pag minsan umuulan, so kailangan yon. Isa rin sa isinasama namin yan sa mga safety items. 10 minuto lang ang tinatagal ng inspeksyon, saka lang pinapayagang bumiyahe ang bus kapag naitama ng depekto. Pero isang bus ang di na pinayagang bumiyahe matapos mapagalamang paso na ang prangkisa at kolorum pa. Maging ang mga bagahe ng mga pasahero di nakalusot sa mata ng mga otoridad. Gaya halimbawa ni Merly Gayosa na biyaheng Matlog Sorsogon. May kahon ng bisikleta para sa anak, electric fan at dishwasher para sa ina, at mga biskwit naman para sa iba pang kaanak. Kailangan meron. Pagka uwi ka, kailangan bibilhan mo yung nanay mo, anak mo, kapatid mo, gano'n. Dahil? Para matuwa naman sila. Yung mga bagay ba na yan wala dun sa probinsya? Meron din, pero mahal. Kung tingin nyo, sangkaterba na ang bitbit ni Merly, wala pa sa kalahati niya ng daladalahan ni Rodelyn Sempron. Mula Baguio, ibabiyahin niya raw sa Leyte ang lahat ng bagaheng ito. Yung iba, 3 years na, hindi nakauwi, 2 years yan. Kaya maraming dala na pasalubong. Ayon sa mga otoridad, dapat walang bagaheng nakaharang sa pasilyo ng bus. Hindi rin daw dapat nahaharangan ang rear view mirror sa likuran ng bus. Hindi kaya ng weight ng sasakyan. Kumbaga sa imbes na regular ang takbo, normal ang takbo, parang hinihila na yon. You will not be convenient, of course, no? At saka pangalawa, makakasagabal din niya sa mga kasamahan nyo, no? And then kapag each passenger would be bringing na kadami-dami, so ang epekto noon is overloading yon. Mike, sa mga sandaling ito ay tuloy-tuloy din yung pamamahagi ng polyetos nitong ating kapulisan mula sa QCPD Station 7 at ang kanilang ipinamimigay Mike, itong tips para iwas krimen at sakuna ngayong Semana Santa. Kanina nga Mike ay pumunta na rin dito sa terminal si NCRPO Chief Nicanor Bartolome at kanyang sinibak sa pwesto yung Station Commander ng Station 7 na si Police Superintendent Virgilio Fabian matapos daw na hindi na mapagkikita yung Station Commander dito sa terminal. Pinalitan naman itong si Colonel Fabian, itong si Police Superintendent Ramon Pranada. At dahil ngayong Semana Santa, Mike, tuloy-tuloy din yung paghahatid ng serbisyong totoo ng GMA News and Public Affairs. Meron tayo, Mike, na serbisyong totoo booth gaya ng iyong nabanggit kanina. At nakapwesto ito, Mike, dito sa may gawing pinaka malapit sa exit nitong terminal ng bus. Namimigay tayo dito ng mga libreng wisik ng alcohol, Mike. May nakikita tayo. Meron tayo dito mga bottled waters,
Ayan, meron din tayong mga snacks na naglalaman ng candy at ilang mga kukutin para sakaling tayo ay maipit sa traffic habang bumabiyahe, meron tayong kahit papano makakain. At yung mga nahihilo, yung candy, importante yan. Siyempre Mike, meron din tayong refill ng tubig, merong mainit na tubig, merong malamig para doon sa mga syempre may baon na noodles, instant noodles, pwede nila itong magamit. At bukod dito sa ating serbisyong totoo booth, Mike, ay katuwang din natin ang mga taga Philippine National Red Cross. Nandito sila simula pa kaninang umaga, Mike, hanggang sa mga oras nito, marami-rami na rin yung mga nagpakuha sa kanila ng blood pressure, karamihan kasi doon sa mga idinadaing ng mga pasahero na pumupunta dito, Mike, ay yung matinding init, kaya yung ilan ay nagkakaroon ng alta presyon. Matanong lang natin itong kinatawan ng Red Cross dito, marami-rami na ho ba yung mga inabot ng high blood kanina o mga nahilo? Almost, ilan? 54 po lahat. So ano pong ginagawa natin sa kanila? Meron din tayo nakita ko, ambulansya dyan. Opo, just for standby lang. Sila po yung may nahilo or biglang bumagsak. So, sobrang init. So, ang ambulance po is standby po. Just in case talagang severe yung pwedeng dali natin sa hospital kagad. Maliban dito sa stasyon syempre ng Red Cross na meron silang pwedeng kumuha ng blood pressure, meron din ditong first aid, meron din sila syempre naka-standby dito na wheelchair para dun sa mga pasahero na kung sakasakali makakaranas ng hindi magandang pakiramdam habang nandito sila sa terminal. Mike, itong ating serbisyong totoo booth ay bukas hanggang mamayang alas 10 ng gabi. So sa mga kapuso natin na dadagsa pa dito para bumiyahe, daan po kayo dito sa ating serbisyong totoo booth. Simula po ngayong araw yan hanggang sa Miyerkules. Bukas ng umaga, Mike, sa unang hirit ay bukas na rin itong ating serbisyong totoo booth. At ang naglilingkod dito, Mike, syempre yung mga staff ng unang hirit, on-call at ng 24 oras. Yan muna, Mike, ang latest mula pa rin dito sa Araneta Center Bus Terminal. Mike? Steve, paglilinaw lang ang biyahe ng mga bus mula dyan sa Araneta Bus Terminal na yan. Magdamaga na ba? 24 oras? Tuloy-tuloy na pa ang biyahe ng mga bus papunta sa mga probinsya, Steve? Mike, tuloy-tuloy na talaga yung biyahe dito kasi yung inaasahan ng mga otoridad dito maging nung pamunuan ng bus terminal simula pa kahapon, ngayon at saka hanggang Miyerkules Santo tuloy-tuloy yung dagsa ng mga pasahero rito. Kaya yung mga bus dito, Mike, yung interval ng alis nila nasa 15 to 20 minutes para nang sa gayon mabilis din yung biyahe nitong ating mga kapuso. Maraming salamat, Steve Dailisan. Samantala, daksa na rin po yung mga bibiyahe patungo sa iba't ibang mga lalawigan sa Terminal 3 ng Ninoy Aquino International Airport. At inaasang lalo pang dadami ang mga biyahero o yung mga bumibiyahe sa mga susunod na araw. Nandoon po live nakatutok si Susan Enriquez. Susan, kamusta sa airport? Mike, makapal na ang pasahero dito sa NAIA Terminal 3. Ito yung mga pasahero papunta sa iba't ibang lalawigan. Pero kung makapal na ang bilang ng pasahero ngayong araw nito, inaasahang higit pang dadagsa ang mga pasahero simula bukas hanggang Miyerkules Santo. Fully booked na ang halos lahat ng domestic flights kaya walang patid ang pagdating ng mga pasahero na uuwi sa kani-kanilang probinsya. Pero mas makapal na tao ang inaasahan sa Martes at Miyerkules Santo. Simula nitong Abril, umaabot na sa 35,000 ang bilang ng mga pasahero. Sa labi ng NAIA Terminal 3, inilagay ang Oplan Lend a Hand ng DOTC at MIA. Medical assistance ang madalas na puntahan ng tao. Pagkahilo, masakit na ulo at mataas na blood pressure ang karaniwang nararamdaman ng mga nagpapatingin. Kasi po pag minsan po, pag mataas yung BP, baka po kung hindi nila alam na hypertensive na po sila, tapos sasakay po sila ng eroplano, pag nasa taas po kasi mas lalong tataas pa po yung BP Dahil sa kapal na pasahero, dinagdagan din ang security. Para naman sa mga pasahero, tiyaking dumating kayo sa airport 2 oras bago ang flight. Ito'y para maiwasang ma-offload sa eroplano, gaya ng nangyari kay Deanna Claudia. Siyam sila magkakasama para sa flight sa Iloilo kaninang hapon, pero dahil pagdating nila sa counter ay lampas 45 minutes bago ang biyahe, hindi na sila isinakay ng eroplano. Tapos nandiyan na nga kami sa pila, sabi niya, hindi nyo ba alam, may warning yan. Dapat alam nyo na closing na. Ang alam namin, may lumapit, pero via Cebu yun. Cebu na puntang Cebu, kami Iloilo Tapos nung sabi niya, magparibok kayo, naparibok kami. Samantala kanina, nag-inspect sa domestic terminals ng NAIA si NCRPO Chief Director Nicanor Bartolome para siguruhing sapat ang deployment ng mga pulis ngayong nasa full alert status na ang pambansang pulisya. Ayon kay NAIA Terminal 3 Terminal Manager Bing Lina, wala pa naman daw abiso ang mga airline kung magkakaroon sila ng additional flights. Pero ang tinitiyak nila, ang mahigpit na pagpapatupad ng mga patakaran dito sa paliparan para sa ligtas at masayang paglalakbay ng mga pasahero. Mike? Susan, kamusta naman ang traffic do mga daanan, yung mga kalsada papunta
at galing dyan sa airport. Importante yan eh. Lalo na yung katulad na sinabi mo, yung ibang lilipad, baka maipit sa traffic, hindi makalipad, ma-miss yung kanilang flight. Ika nga, Susan? Yung mga daan naman kanina na nakita namin, Mike, no, yung papunta dito sa mga paliparan, maluwag naman. Medyo nagkakaroon lang talaga ng mga pagsisikip ng traffic doon sa mga malapit sa mga bus terminal, sa mga bus stations. So, kung may mga madadaanan kayo mga bus stations at mga bus terminals, medyo magdagdag kayo ng oras para sa inyong mga biyahe para hindi kayo malate sa inyong mga flight papunta dito sa mga paliparan. Mike? Maraming salamat, Susan Enriquez. Todo higpit na rin pong seguridad sa pier sa lungsod ng Manila. Sa ngayon po ay halos fully booked na ika nga ang mga biyahe doon. Nakatutok si June Veneracion. Gaya ng mga nakaraang Semana Santa, dagsa at siksika ng mga pasahero sa mga pantalan. Lahat palabas ng Metro Manila, pauwi ng probinsya. Pero ang mag-iinang ito, uuwi sa kanila hindi dahil sa Semana Santa. Sila ay kabilang sa mga maralitang nakatira sa kalsada na nakibahagi sa programang Balik Probinsya. Doon na lang kami. Nandoon naman din magulang niya eh. Mas may chance sa Manila. Mahirap po buhay sa Manila. Mahirap po. Yung asawa ko walang trabaho, nangangalaka lang. Pero kahit may ticket ka, di ka siguradong makakasakay. Gaya ng lalaking ito, hindi siya pinayagang makasakay ng barko dahil namumutla, may hypertension at walang kasama sa biyahe. May karapatan daw ang shipping company na tumanggi ng pasahero, base na rin sa ipinapatupad nilang mga patakaran. Ano baby sir? Ano sir? Mula ngayong araw hanggang Miyerkules Santo, fully booked na ang mga biyahe ng Super Ferry at Negros Navigation palabas ng Metro Manila. Kabilang na yan sa aming ticketing system na hindi ka natatanggapin kung susobra na siya. We are against overloading. In fact, may policy tayo against overloading. Ngayong Semana Santa dahil dagsa ang mga tao at mahigpit ang seguridad, pinapayuhan ng mga pasahero na agahan ng pagpunta sa mga terminal. Kung maaari daw, ay 6 na oras bago ang nakatakdang pag-alis ng barkong kanilang sasakyan.